Hello! Hello po. Magandang umaga. At good morning po, Papa Jack. Nasa Pilipinas ba yung last caller natin ngayon? Hindi po, nasa Pampanga lang. Ah, wala na ba sa Pilipinas sa Pampanga? Ha? Ay, no. Sorry. Hindi ba kasi baka... Nanginginig kasi baka- ako. Nanginginig kasi ako. Baka Mali ako ng pagkadinig. Baka nailipat na. Sino naglipat Sorry. niyan, anak ng puso? Baka naman ilipat na yan. Oh. Pampanga. Hindi, mali ako ng pagkadinig. I'm sorry. Medyo Ilan ang pangalan po, ma'am? kinakabahan ako eh. Anong pangalan? Lay po, Lay. Leigh. Lei. Wala yung GH? Wala po. Ano ba yan? Lay. Okay. Hi, Lay. Magandang umaga sa iyo. Good morning sa Pampanga, ha? Good morning po Oy, din sa inyo. Mga Pampanga, baka hindi nyo alam, nasa Luzon pa rin kayo ngayon, ha? Oh. Ilang taon ka na, Lay? 38 po. 38. Nanginginig ako eh. Wala, kwentuhan lang to. Saan ka sa Pampanga, Lay? Sa may Angeles po. Angeles. Ay, di malapit ka sa Friendship Highway. Medyo, Mukhang taga doon to. Medyo. Natawa siya eh. hindi naman. Pero alam ko po yung kung anong ibig sabihin. Ano ba ibig sabihin? Madaming Ano ba? pag sinabing ganun, Friendship Highway, maraming bar, mga ganun. Oh my God! I was meaning differently. Hindi ba? Lagi ako Sorry. na andyan. 4 restaurants naman dahil marami. Maraming food. Pero maraming masasarap na rin. Maraming bar pala dyan. Hindi ko alam. Talaga? Ang alam ko sa walking street. Lang. Yun, parang pag-start ng Balibago hanggang sa may Friendship. Wala yun naman. Yung Ano MacArthur na naman yun eh. Yung walking street, MacArthur Apo. yun eh. Oh, di ba? Yung Friendship naman, maraming restaurants doon, di ba? Restaurant. Meron din. Parang, ba't mo alam? Nagagawi ka ba doon, Lay? Araw-araw po ako dumadaan doon kasi yung work ko, sa Clark eh. Clark ka. Anong work niya ni Lay? Ay, lang po, BPO. Call On-site. center agent. Opo. Wala lang ako ngayon kasi nag-leave ako, emergency leave. Bakit? Actually, since nakikinig ako dyan, gusto kong tumawag. Pero syempre, kumukuha ako ng lakas ng loob. May asawa ka na ba, ma'am? Hiwalay po ako and I have 3 kids po. 3 anak, hiwalay. Okay. Ilang taong panganay mo? 18, 16 at saka 8. All from the same father po. Opo, lahat naman sila. 18, 16, and 8. Okay. May humirit eh, no? After, di ba? After 8 years, nanay ulit sila eh. Opo, kasi parang na-bored kami noon. Parang gusto namin magka-baby ulit para lumalaki yung mga bata. Tapos babae pa, swerte naman, nakatsempo. Gusto ko yan. Kaso nung magmula nung nabuntis, kasi parang pag lumalaki na pala yung mga bata, parang mararamdaman mo na parang hindi ka na nila kailangan, parang ganun. So, kailangan mo naman ng isang baby. Parang ganun naramdaman namin. Iba lang yung naisip ko sa na-board. Wala tayong magawa. Alisin mo yung panty ko. Parang ganun. Oo nga, totoo din. Alisin mo. Dali mo. Parang ng choice of word ko doon. Anyway, so, hiwalay na kayo? Opo, na kami. 7 years na po kaming hiwalay. So 1 year pa lang baby yung pa bunso. lang Anak na, so bakit na nangyari? Mahabang kwento. Multiple times pong cheating, abuse, okay. Physical, gano'n. Okay. Yan. Wow. Hindi naman yun pero sa part po ng storya na yon, bakit ako tumatawag na yun? Hindi na yon. About sa kid, sa second. So sa 16 years old. Na anak ko. Opo. What happened?
Um, wait lang. Be-breakdown ako ilang gabi na. Bakit? Yung anak ko, may suicidal, thought siya. Pinapa-therapy ko na din siya eh. Nag-start siya last month. Hindi, naapektuhan na rin ako. Hindi ako makapagtrabaho. Yung 16 years old po, babae po lalaki ito? Na-rape po yung anak ko. Oh. Na din ako, naapektuhan ako. Akala ng mga tao na I'm okay. Babae po yung 16 years old mo? Bading po siya. Lalaki po, pero bading. Yes. Abused by? Sexual abuse. Po, ng bading din. Social worker po yung sa kanya, abuse. He was 15 years old nung nangyari yun. My God. Tapos sorry na, ako. Ilang araw na ako hindi makatulog. Nung February pa to, kaso kasi yung anak ko nag-trigger niya. Parang napaka-useless ko. Okay. Hindi ko naman pwedeng iwanan ng trabaho ko. I don't know if it's even okay to ask. How did this happen po? Po kasi yung anak ko, aminin ko po na may boyfriend po siya. Okay. Tapos, siyempre, since lalaki may something na nagkaroon ng sakit siya. Ngayon po, hindi niya masabi sa akin. Hindi niya ma-open. Kailangan niya maggamot. Ngayon, humingi siya ng tulong dun sa social worker na yon. Binigyan siya ng gamot. Tinanong kung may kasamang guardian. Wala po, hindi ko masabi sa mami ko. Sabi ganon. Tapos, kinuha niya dun sa social worker. Very unusual po yung storya ng anak ko kasi most of sa naririnig natin, babae. Sa kanya kasi, ganyan siya. Tapos, pinapasok siya dun sa bahay ng social worker. Ayun na. Natakot siya. Siyempre, bata, 15. Although alam ko may experience yung anak ko, kaya nga may ganun siyang story. Pero ang punto ko dun hindi naman niya boyfriend yun eh. Tsaka hindi niya kilala yung tao. Tapos, binigay po, pinilit na kunwari, check daw yung ganun niya, yung ganito niya, dahil bata, walang masyadong pinilit siyang mangyari yun. Nung una, siguro hindi pa nag-o-observe sa anak ko yung nangyari, pero umiyak siya pagkatapos nun eh. Talagang galit na galit siya nung araw na yun. Hindi niya masabi sa akin, sinabi niya sa teacher. Tapos, tinawagan ako. Ayun. Hindi ako nagtrabaho, inasikaso ko yun buong magdalawang araw ata kaming gising. Ang hirap pala magsampa ng kaso na pahuhuli. Yung nahuli mo na, dami mo pang gagawin. Ayun, tas parang sumut naman nung una. Ngayon, nagsisink in sa anak ko yung mga nangyari, na nalolo moral siya. Yung nangyari, katulad ng sinabi ko po kanina, na part ng storya ko ngayon ay yung experience, yung storya namin mag-asawa. Kasi mas yun ang, parang feeling ko mas yun yung pinaka reason bakit siya nagkakaroon ng depression, hindi dun sa na abuse siya eh. Parang na-trigger lang yun dahil dun.
parang naaawa siya sa sarili niya, gano'n. Pero yung talagang pinaka-reason, yung istorya namin mag-asawa. Kasi I was nagkaroon po ako ng severe depression, eh. Naggagamot ako no'n, 4 months, 5 months ako naggagamot ng antidepressant, antipsychotic pa nga na gano'n. Ewan ko kung nakalimutan ko na yung mga gamot ko. Kasi yun, nakikita ng anak ko na sinasaktan ako, inopen niya sa'kin last week. Kaya last week pa ako nakikinig sa inyo. Gusto ko na hindi ko kasi masabi sa pamilya ko. Ako lang sa opisina sinasabi ko bakit ako nag-a-absent, pero siyempre business is business. Hindi naman ako makapagtrabaho ng maayos. Ayun, ang pinaka-reason niya is hindi na daw kami buo. Sabi ko sa kanya, ilang taon na kami hiwalay ng papa mo, anak. Hindi lang naman tayo may gantong storya. Halos marami naman. Sabi ko, ang pagkukulang ko lang halos wala ako sa tabi nila dahil ako lang nagpo-provide sa mga anak ko. Wala naman po akong partner. Wala naman ako malapitan yung pamilya ko. Hindi naman din sila mayaman para tulungan ako. Gusto ko man magstay sa bahay para alagaan sila. Hindi ko magawa. Naapektuhan na yung utak ko din na ako din mismo kailangan ko ng tulong. Paano ko tutulungan yung anak ko kung ako mismo hirap na? Takot ako mamaya pag-ising ko. Mag-uwi ka ng bahay, wala na yung anak ko. Hindi ko masabi sa magulang ko. Hindi ko masabi sa kapatid ko. Naiba na rin ang nasa utak ko. Pagod na ako. Kasi yung depression, hindi po siya natatanggal dahil may history na ako. May tendency siyang bumabalik ulit. Yan, siguro ako nagkakaganito. Hindi, magulo po yung utak ko. Napapagod na ako sa mga obligasyon, pinansyal, sa katawan, sa utak, sa trabaho na natotoxican na. Ayun. Sorry. Nakawa ko sa anak ko. Iniyaya ko nga ito sanang Sabado. Sabi ko, anak, ay umuwi siya doon, lumipat po pala siya ng school. Kasi isa siyang volleyball player. Para siya makapasok sa UAAP, kailangan niya na lumipat ng school. So nag-i-stay siya ngayon doon sa kabila, sa lola niya, sa tatay side niya. Sabi ko, umuwi siya this weekend, noong Sabado, at magbubuk ako ng isang hotel para makapagsama-sama kami. Para miss na miss ko na siya. Last ko siya nakasama last month pa. Ayaw niya talaga. Pagpakita sa akin, tinanong ko bakit. Wait, ayaw niyo magpakita po sa'yo? Oo. Yung alin? Yung anak ko. Asan po ba siya ngayon? Yun nga po, nandun siya sa lola niya. Kasi sabi niya sa akin, mas nalulungkot daw siya pag nakikita niya ako kasi naalala niya yung ginawa ng tatay niya sa akin. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Hindi ko man lang siya mayakap. Gusto ko humingi ng tawad. So, nangyari sa amin ng tatay niya. Hindi ko mababalik kung may nangyari sa anak ko.
Wala man ako masabihan. Maiyak. Gusto ko makausapin yung tatay niya. Hindi ko din po yun masasabihan kasi iba na yung pag-iisip dahil sa drugs. Baka bigat. Buti sana yung tawag ko ngayon about sa love life lang. Iba yung feeling ng ganito. Parang hopeless ka. Ano ko tutulungan yung anak ko kung ako mismo pakiramdam ko. Drain na drain ako. May therapy siya this coming Saturday po eh. Sana makatulong sa kanya. Lay, I do not know what little with what, Alam ko naman po. Wala naman. Gusto ko lang ng kausap. Makapaglabas na nararamdaman. Hindi ko kasi masabi sa magulang kong hirap na ikasula ko. Halos hindi na ako pumapasok. Gusto kong lumipat ang company pero ganun din. Sinasabi ko naman sa trabaho ko na pinagdadaanan ko pero siyempre kailangan ko pa din magtrabaho para makapag-provide lalong-lalo na sa therapy niya, sa mga gamot. Yung wala man lang ba, sandalan eh. Kung hindi ko naman papagamot yung anak ko, okay, paano siya? I have a question for you. Yung ano mo, yung anak mo nasa lola niya ngayon, tama? Opo. Alam na ng lola ang nangyari. Lahat naman po sila alam nila, pero halos yung pagtitherapy niya, ako lang, at saka yung anak kong nakakaalam lahat ng detalye. Wala silang alam saan ko pinapacheck up. Wala silang alam, di sila nagtatanong. Nakakulong na ba yung yung gumawa? Opo, nakakulong. Good. Hindi ko po yung pinabayaan. Yung araw na din yun, pinadampot ko siya. Good. Salamat po, nakaiyak ako. Pinipigilan. Wala, hindi ako nakakaiyak. Ngayon lang ako nakaiyak eh. I do not know what to tell you, Lane. I think with the little that I have sa ginagawa kong show na to, I have a very limited capability of changing your circumstances. And thank you kung nandito ka lang para maglabas ng hinanakit mo. No? But this is so unfair for you, but I'd say it anyways. Ready? Opo. Now is not the time para ikaw yung maging pasyente. I know that you're going through something yourself as well. But now is not the time para ikaw yung maging pasyente. Alam mo, sometimes, no, life will give us something, yung mabibigat na dalahin, na to refocus and redirect our attention. Na, halimbawa, may mga pagkakataon na we are going through something difficult ourselves, tayo mismo. No? May mga pagkakataon na magkakaroon ng ibang aasikasuhin tayo. Mm-hmm.
And I'm not trying to romanticize what happened, but now is not the time para maging pasyente ka. No? Ibigay mo sa anak mo tong season na to. That maramdaman niya na, kasi alam mo, tayo huhugot ng lakas ng loob yung anak mo. No? What happened to your son will be a life-changing experience. All his life, this will have a profound effect sa kanya. No? All his life na. It will have a profound effect sa kanya. And I'll tell you something, without naming names, a lot of the old school motivational speakers, hindi yung mga ngayon, yung mga motivational speakers na nakikita natin online, yung mga dati, yung mga nauna, yung mga hindi self-proclaimed. Dami kasi ngayon, di ba? Self-proclaimed, di ba? Dumaan sa ganito. Hindi ko napapangalanan, but a lot of them were abused. And it changed the trajectory of their lives. Instead of it breaking them apart, it led them to motivate other people to be stronger. So crucial yung moments after the event. Crucial. Crucial. And I hope that yung anak mo will be guided that this is an experience that is going to make him a better version of himself in the future. At magagawa mo lang yun kung ikaw strong ka din. Yeah. Natatakot lang ako sa tuwing aalis ako at pupasok sa trabaho. Minsan kasi gising siya ng madaling araw. Wala siya makausap at wala ako. Kahit lang sa phone Miss, makausap ako pero most of the time sinusumpong siya ng 2:00, 3:00. Nasa work ako ng ganong oras. Wala naman po siya makakausap ng ganong oras din. Kaya takot ako pumasok sa trabaho. Baka hindi ko na madatnan. Ilang beses na kasi siyang Pero nasa lola niya siya ngayon, di ba? Opo. Okay. At least may kasama siya doon, Opo. At least you find some comfort sa part na yan, no? Alam mo, you need all the help you can get right now. Tatanungin ko sana sa'yo kung nasan yung tatay, kaya lang sabi mo wala namang kwenta. Wala po May addiction. Nandun din po siya sa compound nila doon. Nandun yung anak ko kasama ng lola niya, nanay ng tatay niya. Pero nandun sa kabilang bahay. Bali, nasa compound sila. Ano reaksyon ng tatay na malaman niya ito? Hindi po pinaalam ng nanay. Dapat malaman. Dapat malaman, ma'am. To be honest po, hindi na siya okay kasi para siyang bata. Ang pangalan ko nga, hindi niya alam yung pangalan ko. Kumbaga naluto na yung utak. Yes, ganun po. Sabi nga ng panganay ko, umuwi. Galing work din yung panganay ko. Yung anak ko kasi, panganay working student. Pumunta siya doon sa lola niya. Tapos pagkatapos doon, umuwi na siya dito. Tapos sabi niya, Mami, parang lumalala si Papa. Well, that's no longer your problem. Ayun na nga po. Sana kung kahit pa paano makatulong or kahit emotional lang. Wala Kaso wala Naparito na yung utak. Hindi ko naman magagampanan lahat. I know. Do you want Pinansan tanggap ko na Do you want our viewers to pitch in sa'yo? Ay, okay lang po. Hindi po. Naglalabas lang po ako ng Okay, good. ng Will not insist.
nararamdaman. Kasi hindi ko masabi sa nanay ko. Alam nila napaka-strong ko. Hindi nila alam Well, lahat naman ng taong strong eh. May breaking point naman tayo. Alam mo sometimes, no? This is what I learned about life, no? Lay, to admit that we are not always invincible is to be strong. Okay? To admit that we are not always invincible is to be strong. Isang kalakasan, ha? Isang kalakasan na aminin natin may kahinaan tayo. So hindi tayo laging pa-strong. Okay naman yun. Inaano yung utak ko eh. Siniset ko na malakas ako kasi pag ako nag-breakdown. Wala ka naman choice, hindi ka pwede maging weak ngayon. Parang nawang-awa ko sana ko pero at the same time pagod na pagod ako. Sana makatagpo ka ng work from home. Yun nga, naghahanap ako. Kagabi, nag-emergency leave ako. Tapos, ginubol ko yung pag-update ng resume ko without knowing sa trabaho na gano'n ang ba. Mas ko mag-stay na lang sa bahay para yung bunso ko mabantayan ko ng maayos lalo na't babae. Nakakatakot ngayon. I know. Isipin mo social worker yon. Paano yung mga anak ng mga ibang tao kung hindi ko tinuloy ito? Ang dami siguro niyang mabibiktima pa. Well, Buti naglakas ng loob yung anak ko. You did something for a lot of people by doing what you did. Hindi ko talaga iuro kahit kinukulit ako ng mga yon. Wag. Bakit? Yung ginawa niya. Wag talaga. Yung ginawa niya, yung kapalit ng peace ng utak ng anak ko. Umulit-ulit para na-reset siya. That person took away something so valuable sa iyo. No, yung kapayapaan ng utak. No? Nang hindi mababayaran. Yes. Alam mo, walang presyo ang peace of mind. Yung anak ko na napaka mabait naman yung batang yun. Napakagaling nga po niya eh. Nananalo sa pagpabalibol niya. Napaproud ako sa kanya kasi kahit pa paano may chance makapasok sa UAAP. Gumagawa sila ng sariling sikap nila para makatapos. Yung panganay ko, full scholarship. Sabi ko sa not badly. Sabi ko, you're doing fine. Sabi ko, ginagano ko na lang yung sarili ko eh. Kasi ibig sabihin na palaki mo na maayos sa mana ko. Nagkataon lang yan. Ganito nangyari. Ayun, thank you po sa pakikinig. Alam ko wala talaga siyang ano. No, it's okay. Ang resolution lang dito eh, maging strong ako as a parent. I live for this. Yun lang. I live for this. This is the reason why I do what I do. I listen. Alam mo, not all the time I can give advice. That would make sense. Not all the time. Tanggap ko yan. I do not hold the epitome of right things. No? I do not hold the moral high ground for everything. I don't even give the best advice ever. I just know how to listen. And thank you for choosing me. Ilang gabi na, ano na ako linggo. Thank you po. Nagbubuhan lang ako ng lakas ng loob. At least bago ako magbabakasyon bukas, nag-uusap tayo. Wala ka bukas eh. Wala po kayo? Oo. Wala din ako bukas. Hindi, kahit nandyan po, nahiya na ako mag-absent. Gusto niyo bang cancelin ko na lang yung lakad ko para unahin ko na kayo? Ha? Katigas na mukha niyo? Yung iba dito,
Yung iba dito nagko-comment pa sa akin, Lena, wag ka na po umalis. Ang titigas talaga itong mga to. Pinapili pa ako, si Gandang Kara o kami, anak ng toklo talaga itong mga iba rin. But anyways, I'm just saying. Thank you. Dumaan. Thank you for choosing me, Lena. Alam mo, it's an honor, no? To be in the front seat of listening to the stories of your most profound pain and happiness. That's what I do. You surrender to me your most profound pain and happiness. You allow me to be the person listening to your story is an honor of a lifetime. So thank you. I know there's very little I can do to change your circumstances. I just want to say thank you po. Salamat din po sa pakikinig. Wala akong masabi pero nakagaan kahit papaano ang pag-iyak ko. At least may nakinig na taong hindi ako kilala. Na hindi ako... Actually, kilala kita. Alam ko bahay mo, charot lang, hindi kita kilala. Ayun lang. Medyo nakagaan at ilang linggo ko na itong sinitimpi yung pag-iyak. Ewan ko, hindi ako makaiyak siguro dahil wala akong makausap. Dahil ngayon nag-out ako ng ganito, kaya ako nag-iyak na siguro ng ganito. Napuno na ako. Gusto ko umiyak talaga eh. Yan. Hopefully, sana maging okay yung anak ko. Can you do me a Kasi 2 favor? nights po. When things are better, when you're in better circumstances, can you update me? Ano po? Let's just Gagawin ko let's po just yan. let's just do something tonight that's going to make us look forward into something. Update mo. Mm-mm. Kahit na hindi po tumawag, kahit mag-PM ka na lang sa akin. Mm. Diba? Hopefully, ma-meet ko yung son mo. Well, I don't know if he will appreciate that I learned about the story, but mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Kayo po din. At mag-enjoy po kayo sa bakasyon nyo. Alam mo- Ayos yung bakasyon. Yes, ma'am. Alam mo, Lay, to say that you are strong is an understatement. Sometimes, when you are a single parent, being strong is the only option that you've got. Yun lang. Wala namang ibang option. Diba? Sometimes, you're not just being strong. You become a designated survivor. That's the only option you have. Just to survive. Opo. Yung ang hirap-hirap na maging single parent tapos may sitwasyon pa na ganito. Lalong kahit isang kumusta lang. Isang kumusta lang. Sorry. Thank you po sa time. Umaga na po. That's okay. Mag-ingat ka palagi, ha? Opo. Kayo Thank you. din po. Thank you. I profoundly appreciate that you've chosen me to listen to you. Hmm. Bye-bye po, ma'am. Okay po. Ingat po.